At eto nakikita nyo, no, successful natin na install yung Silhouette Studio 4.4 dito sa Intel Pentium. 14 years na sa akin tong laptop na to at i-open natin siya. At next natin i-open din mamaya yung Adobe Photoshop. Ito nga lang yung downside ng laptop na to dahil 2 gig lang yung kanyang RAM, hindi mo pwedeng maipagsasabay-sabay yung kanyang mga application. Kasi nakikita nyo, 1.3 gig na yung gumagana. Kung mag-open pa tayo, medyo hindi na magiging smooth yung ating editing dito. Kumbaga, hindi ka masyado makakapaglagay ng sobrang daming mga picture dito sa Silhouette Studio. Pero kung mag-open ka lang naman ng mga ID printing kagaya netong template natin, open lang natin saglit etong ating ID template na makikita nyo dito. At eto na nga, perfectly na na-open natin at gumagana dito sa ating laptop na 14 years na. At eto yung kanyang specs mga tropa. Windows 7 Ultimate, Intel Pentium 6100, 2 GHz, 2 GB RAM install. So kung o-open nyo ng sabay yung Adobe Photoshop, ma-open natin yan. Pero kung medyo hardcore na yung inyong pag-i-edit, ibig ko sabihin sobrang dami nyo ng mga plugins or kung ano-ano na yung mga ini-edit nyo dyan, ang dami nyo ng mga nilalagay ng mga effects, medyo hindi na magiging smooth. Pero nakikita nyo naman, sabay ko siyang na-i-open, di ba? So kung hindi pa kayo naniniwala mga tropa dito sa ating laptop na to, eto ipapakita ko sa inyo. Mag-open lang tayo ng CPU-Z, Intel Pentium 6100. Napakatagal na nitong laptop na to mga tropa, buhay na buhay pa. Ayan o, Acer, at yung memory niya DDR3 pa, 2 gig lang. Wala pala tong graphics card no, pero meron siya yung parang pinaka built-in lang dun sa kanyang motherboard. At kung gagamit nga kayo ng mga latest na Photoshop or maggagamit kayo ng AutoCAD, ayan, kailangan meron kayong mga graphics card dyan kasi medyo may hirap mag-load yung mga materials nyo dyan sa mga pang-edit nyan. Pero kung ganito lang, into printing ka lang, goods na to, kahit ano, mga tropa, basta 2 GHz pataas yung mga bibilihin ninyo. At eto, pinaka-tip ko sa inyo, huwag kayong bibili ng mga Atom, Intel Celeron, huwag kayong gagamit ng mga ganon. Sa mga AMD naman, mga Sempron, ay nako, sasayang lang yung pera nyo dyan. So siguro napatunayan ko na sa inyo na etong 14 years na laptop ko ay gumagana at pwede pa sa printing business. Eto, meron naman din ako medyo latest na laptop, kahit papano, latest na mga 4 years ago na ata to. Ryzen 7 naman yung model neto, at eto yung ginagamit ko kapag meron tayong mga outdoor na printing decals, mga ganyan. Eto yung kanyang specs para meron kayong idea. Ryzen 7 2.3 GHz. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga tropa. At least 2 pataas yung bibilihin nyo ng mga laptops. At huwag kayong bibili ng mga Intel Atom, Intel Celeron, AMD Sempron, mga ganyan. At least 8 gig yung inyong gagamitin or yung naka-installed na RAM. Eto, wala siyang graphics card din, pero smooth din yung paggamit ko nito ng Silhouette Studio at nakakapag-edit din ako dito ng mga latest na version ng Photoshop. Eto, no, nakikita nyo naman, ginagamit ko siya. Ang huling gamit ko dito nung June 20, 2023 kasi lagi na lang ako dito sa bahay no. Hindi naman ako wala na tayong mga customer sa mga decals. So ayun lang, kung gusto nyong bumili ng mga laptops, eto, napakamura na niya ngayon no, etong Huawei MateBook. Kung gusto nyong na kahit papano medyo smooth yung pag-open nyo, kung gusto nyo mag-open ng konting gaming, eto, pinaka goods na to kahit papano. Pero I highly suggest na mag-desktop kayo kasi kung mga laptops, mas maganda to kung lagi kayong nag-outdoor. Pero kung nakastay lang naman kayo dyan sa kung saan nyo itatayo yung mga printing shops nyo, edi mag-desktop ka na lang kasi mas powerful pa yung desktop at mas mamumura yung inyong bibilihin. Eto pa additional, bago natin tapusin yung vlogs natin, titignan nyo yung mga minimum system requirements. Kagaya neto, nakalagay Windows 10 dito kay Silhouette Studio. Pero nakita nyo naman
naman napagana natin siya sa Windows 7, no? So minsan, wag din kayong magbabase dito sa mga system requirements na to. Ang tignan nyo lang kung ano yung version na pwedeng mag-works dun sa luma-luma ninyong mga unit. And then eto, kagaya nito, yung CS6 na Adobe, Intel Pentium 4 pwede, 'di ba? So eto, Athlon. Eto mga Athlon, maganda yan. Pero yung mga Sempron, wag kayong bibili ng mga Sempron. Kumbaga ayun yung pinakamababa. So sa Pentium, Atom or Celeron. Ayun, inuulit-ulit ko talaga to, Atom and Celeron, wag kayong bibili sa Intel na part. And then AMD, mga Sempron, pangit yun. Basta pangit yun, sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo subukan, edi bumili kayo. Bago tayo ulit magtapos, may sample ako sa inyo na nagbebenta at sasabihin ko sa inyo, pwede na to sa mga wala talagang budget, as in wala talagang budget, na gustong-gusto lang printing dyan sa kanilang bahay. Meron akong nakita one time na nakapost 1,500 lang binibenta, at eto nga yung sinasabi ko sa inyo, i3 third generation na siya. Paano nyo malalaman kung third generation or pang ilan na generation? May nakalagay dito 3240. Ayan, yung series na yan ay third generation. So napakaganda na itong specs na to, 3 GHz na siya pataas, and then meron na siyang 4 GB RAM. Kumbaga i-installan nyo na lang to ng additional 4 GB RAM or magpalit kayo ng 8 GB na mismo. So makikita nyo, no, 1,500 lang, 1.5 lang second hand, makakagamit na kayo. Kaya kung sasabihin nyo na mag-i-start kayo ng printing, kung okay lang mag-print sa cellphone, napakamura lang ng mga second hand na computer. Ayan, no, kompleto na siya, makikita nyo naman. Pero ingat-ingat lang din kayo, huwag kayong mag-payment first, mas maganda na meet up. Ayan yung pinaka-specs niya, goods na to sa halagang 1.5. Ayan, no, maganda pa yung kanyang lalagyanan. So mas meron pa akong nakita dito na mas pangit, na talagang nasa printing business nga. Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung tropa ko dati. Naka Windows XP pa siya. So wala talagang ligtas kung sasabihin nyo na cellphone lang yung gamit nyo. Unahin nyo na bumili ng mga laptops or desktop. So konting recap lang tayo. At least 2 GHz yung bibilihin nyo, at least 8 GB, at least naka SSD, kahit mababa lang yung kanyang storage, mga 250 GB, 500 GB na SSD, okay na yan. So ayun lang, budget wise lang, sana enough na yung aking binigay na detalye para makabili kayo ng mga laptop or desktop na mga second hand. Kasi meron nga akong sinample sa inyo na 14 years na laptop at gumagana pa yung mga kailangan natin na software, yung Adobe Photoshop, Silhouette Studio, 'di ba? Pero kung gusto nyong i-avail etong laptop na to, na etong model na mismo na to, napakaganda din nito. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung gusto nyong ipa-check sa akin kung maganda yung bibilihin ninyo na unit, or kung meron kayong napupusuan online na mga second hand, pwede nyo akong i-message, pwede kayong magtanong-tanong sa akin. Kagaya nga ng sinabi ko, tumatanggap naman ako ng mga tip-tip dyan. Syempre, give and take lang din naman tayo. Sa totoo lang tayo, no, mga tropa. So, ayun lang. Tulungan lang tayo dito sa ating printing business. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento